Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Duterte, tinawag na kriminal. At Alipores, sunog ang yabang matapos ang patong-patong na reklamo at kasong haharapin ng mga Duterte. Itong bagong taon, abay handang-handa na umano itong grupo ni Duterte na ipaglaban na wala silang kasalanan. Kaya naman, sagot ng isang political analyst kung sino nga ba ang tunay na garapal sa pwesto at sangkot sa malawakang sindikato. From the very start, halimbawa yung first SONA, nakita na natin yung unraveling ng unit team. Nung masama ang loob ni Gloria Macapagal-Arroyo, nung hindi na nakuha yung speakership, nung hindi nakuha ni Sara Duterte yung gusto niya na defense portfolio, at just a few months later, ay nakita na natin yung almost open break dun sa issue ng Tambaluslos. Nung tinanggal si Gloria Macapagal-Arroyo as Senior Deputy Speaker, at yung Tambaluslos moment, dun nagsimula talaga yung very antagonistic divide ng unit team. Ang sabi nga ni Vice President Sara, ni walang friendship. So it was doomed to fragment which cannot be put together again. Pero nadagdagan yan dahil sa mga personal differences, personal plans for 2028. Maraming issues na talagang napahiwalay sila. West Philippine Sea, confidential fund, nagbakbaka na. At itong resulta ng Quadcom, inimbestigahan yung extrajudicial killing, pogos, at yung mga drug syndicates, money laundering, human trafficking, at yung conclusion nila na sa gitna ng lahat ng ito, itong criminal syndicate na ito, yung former President Duterte. Medyo unprecedented yan, ha? At dahil nga sa bigat ng mga haharaping kaso ng mga Duterte, abay digong naghahanap ng immunity at sakit-sakitan tulad ni Gloria pag malapit nang maaresto. Si Duterte, nung nalaman na may kasong paparating kay Bongo, kay Bato, kay Albayalde, sa kanya, kay Sara at kay Pulong, anong sabi? Nanghingi ng presidential immunity. Ang kapal ng mukha ni Digong. Bakit manghingi ka ng presidential immunity, Tatay Diggs? Hindi ka na po presidente. Nag-uulyanin ka ba? Nagsasakit-sakitan ang lulo Digong ninyo nung nalaman na may kaso. Saan kumukuha ng kapal ng mukha si Rodrigo Roa Duterte na kriminal at drug protector ng presidential immunity kasi may kaso, hindi naman siya presidente. Ang sabi ng Department of Justice, presidential immunity only applies to sitting president. Si Pangulong Bongbong Marcos lang ang may karapatan. Si Duterte wala na sa pwesto, droga na lang atupagin mo, Digong. Samantala, iyak naman sa araw ng Pasko itong puganting abogado at panaysisi sa ating Pangulo. Kaya buwelta ni attorney sa mga pautot at keartiham ni Roqueta. Kanino bang kasalanan at siya'y nagtatago ngayon sa ibang bansa? Paanong nangyari na sobra-sobra ang naging paglaki ng yaman mo? Ipaliwanag mo. Sino ba naman ang taong matutuwa sa paghihirap ng iba? Pero kasalanan niya yan. Pinagbabayaran niya lang. Ngayon sisisihin niya ang iba? Sisisihin niya ang administrasyon ni PBBM? Pero sabi ng Quadcom, ituloy ang investigasyon. Wala dapat ito dapat kay Roque tungkol sa involvement niya sa Pogo, mapalalim pa yan. Iimbestigahan pa rin ang involvement ni Roque. At may recommendation na ang Malacanang na i-freeze ang mga assets. Matindi yan. Hindi pa tapos ang investigasyon ng Quadcom. So, pabigat ng pabigat ang haharapin ni Roque. Kapalmoks lang, Dati kang Pangulo ng Pilipinas, tapos ang anak mo, Vice Presidente. Ipapakilala mo na ang inyong Presidente, Inday Sara Duterte. Anak ng teteng na yan, in your dreams. Sa pangarap lang talaga nila mangyayari na Pangulo ng Pilipinas, si Sara Duterte. Ako naniniwala ako na hindi po mananalo ito kapag tumakbo sa pagka-presidente. Kasi napaka-ipokrito ng kanilang mga ginagawa sa totoo lang. Binabanatan nila ang kasalukuyang gobyerno dahil marami po sa ating mga kababayang Pilipino ang nangangailangan ng agaran tulong. Kaya sa pamamagitan po ng ayuda, nakakatulong ito sa mga kababayan po natin. Pero ayaw po nila, galit na galit sila, in particular itong si Sara Duterte. Sabi niya ang makabagong mukha daw po ng vote buying ay ang pamimigay po ng ayuda. Pero ano ang ginagawa nila? Nakalulungkot dahil naging Pangulo ng Pilipinas itong si Rodrigo Duterte. At the same time, dekada-dekada pong nanungkulan bilang mayor ang kanilang pamilya diyan po sa City of Davao. Si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte at ngayon si Sebastian Duterte. Isama na natin
ang iba pa nilang mga kamag-anak na nanunungkulan sa iba't ibang posisyon diyan po sa Davao City. Pero ang buhay ng ating mga kababayang Pilipino ay napaka-miserable. Napakarami pong miserable ang buhay diyan po sa Davao. Ngayon, anong ginawa mo, Rodrigo Duterte? Bakit ang sarili mong mga kababayan na nakikita mo ganyan ang kalagayan, hindi mo man lang inangat ang kanilang buhay? Ito ba ay sa kadahilanan na kapag ka mahirap, makukuha ninyo ang boto sa pamamagitan ng pagmimigay ninyo ng tulong sa kanila? Anong tawag doon? Ayuda yun ah. Ang ginawa pa nitong pamilya Duterte na ito, nakalulungkot sa totoo lang. Although masaya ang ilan dyan, pero ang katotohanan, malungkot po ito eh. Biruin ninyo mga tol, papipilahin mo ng magdamag ang tao para lamang tumanggap ng magkanong halaga. Is nakakaawa. Libo-libo ang pipila. Bakit hindi nyo na lamang gawin? Makabago na po tayo sa ngayon. Meron na po tayong mga e-money applications. Bakit hindi nyo na lamang ipamahagi sa mga kababayan ninyo? Hindi nyo papipilahin ninyo na magdamag para lamang makatanggap ng ayuda mula sa inyo o pamasko ninyo taon-taon. Kaplastikan yung pinagagagawa ninyo eh. Kaya inuulit po natin kay Atty. Carlo Nograles, sana talunin nyo po sa pagka-mayor, iyan si Rodrigo Duterte. At pag kayo na po ang naupo bilang mayor diyan sa City of Davao, baguhin po ninyo ang buhay ng mga kababayan po ninyo. Bilyones ang confidential funds ng City of Davao. Mula 2016 hanggang 2022. Nasa 2.6 billion pesos ayon sa report ng Rappler. Bakit? Napakalaki ng confidential funds. Samantala, maraming dapat mga social services na yun ang dapat ginagamit, ang pera na yun. Kakaiba talaga kayo. Tapos, aaluin nyo lamang sila sa pamamagitan ng pamimigay ng mga ayuda. Ayaw na ayaw ninyo sa ayuda. Galit kayo sa ayuda. Babansagan nyo pa itong makabagong kaparaanan ng pamimili ng boto. Pero kayo mismo gumagawa nito. Sa susunod na taon, naalala na eh. Pero syempre, ikakatwiran nyo, tradisyon nyo na, kada Pasko, di ba kayo naaawa sa mga tao? Hindi nyo naman pera yan. Maniwala kayong pera ng mga Duterte to. Ngayon, kung kayo, mga supporter ng Duterte, sasabihin ninyo, pera ng mga Duterte ito. Mayaman ng mga Duterte. Mamigay ka ng at least tigwa 1,000 pesos para sa 4,000 katao. Magkano yung 4 million pesos? Kaya kahit saan kayo lumagay, pera ng mga Duterte, kasi nungalingan na hindi sila mayaman. Kasi sinasabi nila, pangkaraniwan lang ang buhay nila, kaya nga may pakain-pakain sila sa turo-turo pa eh. Kung pera naman ng bayan ito, huwag niyong pahirapan. Hindi nyo naman pera yan. Para saan pa, meron tayong makabagong panahon ngayon na ang pamamahagi ng pinansyal na tulong sa ating mga kababayan ay pwede naman natin ipadaan sa napakabilis ng kaparaanan na hindi na po kinakailangan pumila, magdamag. 3 kilometro ang pila. Kahapon pa. More than 24 hours. Grabe ito mga tol. Saan ka naman nakakita ng ganito? Only in Davao. Yung tao sa pagnanais na mabiyayaan sa panahon ng Kapaskuhan, papipilahin mo ng magdamag, hindi mo aalintanahin kung ano man yung hirap na kanilang dinaranas. Mas magiging masaya ang mga kababayan nyo dyan sa Davao kung yung mga biyaya na yan ihahatid sa kanilang mga tahanan. Ito, papipilahin ninyo. Di na kayo naawa sa mga kababayan ninyo. Mga taga Davao, magising na kayo sa katotohanan. Ipinapangampanya namin ang makakalaban ni Rodrigo Duterte na si Carlo Nograles. Kahit hindi kami taga Davao, sa mga manonood natin na taga Davao, iboto po ninyo si Carlo Nograles. Subukan po ninyo siya ng 3 taon. Tingnan po ninyo kung mababago ni Carlo Nograles ang mga buhay ng napakaraming mga kababayan po nyo dyan sa Davao. Hindi lang pala 4,000, 50,000 na katao. Sa tingin nyo, pera yan ng mga Duterte? Hindi pera ng mga Duterte yan. Pera yan ng taong bayan. Pera yan ng mga taga Davao. Tapos papahirapan ninyo yung mga kababayan ninyo para lamang kumuha ng kanilang mga pamasko. Papipilahin nyo na magdamag. Kakaiba kayo. Kung may puso talaga itong mga Duterte na ito, hindi nila gagawin dyan. Ang daming kaparaanan para mapadali mo ang pagtulong sa tao. Kung 50 million pesos yung ipapamahagi mo, mag-designate ka ng mga taong pagkakatiwalaan mo. Siguraduhin mo na kada purok, ang mga tao na ito makakatanggap ng tulong mula sa inyo. Otherwise, ipapapatay kita. O di ba, ganun sila? Kinakatakutan sila eh. Kaya sigurado, hindi sila sisirain. Yung tiwala, hindi sisirain ng mga pinagkakatiwalaan nila. Takot lang naman ngayon. Ako, nagpapakilala ako, for example, si Rodrigo Duterte, nagpapakilala ako mamamatay tao ako. Sabihin ko lang sa inyo, meron tayong 50 million pesos na pondo ng gobyerno
Ang nais ko, lahat ng mga taga Davao na mahihirap, mabigyan ng biyaya ngayong Pasko. Huwag nyo silang pahirapan. Siguraduhin ninyo na maibibigay ang mga biyaya na ito nang hindi sila nahihirapan. Susunod sa akin ng mga yan. Takot lang na mga yan na mamatay sila. Ganun ka nagpapakilala eh. Mabuti pa rito sa amin sa Pasig. Hindi nagpapakilalang mamamatay tao si Mayor Vico. Mabait. Pero sinusunod ng taga Pasig. Dinadala sa doorstep namin yung ayuda. Kakatok yung mga taga City Hall. Pamaskong handog po. O QR code. Bibigyan ka na. Mga kababayan namin, magising na kayo sa katotohanan. Grabe ng pambubudol yan. Totoo naman sinasabi ko. Kung hindi korap ang mga namumuno sa Davao, hindi ganyan ang buhay ng mga Davaoenyo.